yung katotohanan. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman, sa ating Secretary Justice po, na maproteksyonan po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po ng mga produkto ko rito. At ito po ay malalaman po natin yung umaga. At ako po ay in good faith sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary, sa mga nandito po lahat. Simulan ko na po ang aking pinandang salaysay. Salamat. Sa akin pong boss, na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po. Una ko po nakilala si Bernardo noong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po panahon na ako po ay na-appoint na District Engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng ito sa akin si Isaac Bernardo. Nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay 25% po para sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nag-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Dito po, naka-specify po lahat kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang binaba po ang aking boss. Ang iba pong sistema, sa simula po ay nagpapabigay po ng pauna lang pong 10% pag po lumabas na po sa pag-net po. Tapos po ang kabuuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA may lumabas na wala po sa net, ibig sabihin po nun maaari pong, hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sa BICAM po yun pumasok. Andito po lahat po ang detalye sa aking yung pangsalaysay. At meron pa pong mga UA po, ang program allocations po yata yun, na naibabarag po sa akin 2024. At hindi naman po lahat yun ay sari-sari pong project po yata yun. 2.85 billion po. Yung po sa 2024 na UA, bukod po yung meron pong BICAM and NEP. Dito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na nakuha ko po sa sariling file ko po. At yun po ay meron pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%, depende po sa proyekto. Huli po ay itong 2025, merong halagang 2.55 billion po, 1.65 sa NEP at 900 million sa GAA. At ganoon din po ang sinabi niya sa akin sa proponent po. Doon po sa sinasabi na meron daw pong ang ating Senator Jigo Estrada, di umano'y meron pong sa listahan na pinakita po nung nakarang hearing. Yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Isaac Bernardo.
At ang sabi niya po ay meron ka pa bang kailangan na worth 355, inala daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ang pagkakabanggit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So nung lumabas po yun, sa kanya ko rin po binigay, pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada at wala rin po akong, hindi po ako ang nagdadala, wala po kami, hindi ko po nakakarap Senator Jinggoy. Si Yusek Bernardo na po ang kausap ko. Doon naman po sa nasabi, doon nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate sa Yusek, hindi po ma-accommodate yung request. Nagkaroon po ng idea, kami dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na proponent ganito, parang daw po mapagbigyan. So, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So lumabas po yung pondo, I think UA po. So hindi po alam ni Sen na yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Senator Joel. So nung bilanggit po na mayroon pong 25%, ako po ang at si Yusek Bernardo ang nag-usap na gano'n na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5 bilang request po. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel sa Main Bukawi po. Nung sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigyan mo lang ito kay boss. Tulong ko to kung ano man ang future na plano niya, yun po itulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Ang pangapat po, taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldico. Sa pamamagitan din po ng numero po, binigay na po sa akin Yusek Bernardo. Hindi ko na po nilagay. Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Shangri-La BGC. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede po sa distrito po. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nagkakalaga ng, tanda ko po, dito po sa record ay 519 po ang pagkakatanda ko po. Milyon, bilyon. After po noon, 2022. Ano yun, Aura? So, yung 519 po, Excuse me, engineer. Para mas maliwanag, basahin mo lang yung sinumpang salaysay mo para hindi ka naliligaw. opo. Para wala na umit, wala na dadagdag, mag-stick ka doon sa sinasabi mong Yes, po. sinumpang salaysay. Simula mo na lang doon sa simula. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Noong Agosto o September 2021, nagkakalala kami ni Congressman Saldico. Hindi, simulan mo sa simula mo na yung sa simula nung gist ng yung salaysay. Huwag na yung opening. Wala ko nakilala si Undersecretary Roberto Bernardo. Kasama kami sa Laguna. Na-promote siya ng nag-promote siya hanggang Undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang district engineer sa Bulacan First DO noong 2019, panahon ng Secretary ng DPWH si Secretary Mark Villa. Nung panahon na yun, ang tanda ko po, Undersecretary po ang Quezon sa Visayas, si Yusek Bernardo.
Noong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO, si Yusek Bernardo. Ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon si Yusek Bernardo, kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po, at may advance ito na 5 to 15 na kalimitan ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP, base sa pagdilig sa camera del representante. Sumantalang po ng BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ng represent ng BICAM. At ang balansa ay babayaran kung buo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nandito po. Noong taong 2024, may kabuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ni Yusek Bernardo nga sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekto na binibigay kay Yusek Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kalimitan ng utusan po ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay andito po nakasulat po. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA sources ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na naman ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na paala. Sabi ko kay Yusek Bernardo, 5 boss. Kaya po sa 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa 3 project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, construction of flood control structure along Giginto River, Malis Section, Giginto. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never po pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Makikita sa listahan ng mga proyektong galing sa UA 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyekto, subalit ang proponent ay naglalaro sa 25 hanggang 30%. Noong taong 2025 ay may kabuang halaga na 2.55 billion na may pababa ni Yusek Bernardo sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent ay natiling 25% sa kabuang halaga ng pondo na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO. Ang detalye ng proyekto ay nandito po, marami po ito. Taong 2022, napansin ko kanina, umiling si Senator Joel Villanueva, proyekto multipurpose building, kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang lapot din ng pondo para sa multipurpose building. Hindi po ito napagbigyan, kaya napilitan kami gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ang proyektong Unprogram of Praises ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control, mga proyekto na kung saan susumahin na 25% na proponent may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million din ako sa rest house sa Barangay Ibulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yun sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sa kay Senator Jinggoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Kasama ko si Yusek Bernardo. Sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusek Bernardo kung mayroon pa akong gustong lagyan at mayroon pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo.
Sabi ko po, boss, meron naman. Sabi din si Bernardo, sa akin, ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na ito. Agad-agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, sinaiklasa ko na po ang listahan kay Yusek Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay 7 project. Meron pong tatlong 60 million, isang 45, isang 50, dalawang 40 million na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% at hindi ko yung subayad kasama ang iba pang proponent ng mga pondong binaba niya sa akin para sa taong 2025. Wala po ako direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Pang-apat, Congressman Rizaldi po. Noong August 20 o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at sa mga proyekto nito ay lumabas sa General Appropriations Act of 2022. Na nagkakahalaga ng dito po 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 na proyekto po ito. Ang pagkakatanda ko po ito ay 519 million ang una po. Sa pagitan ng 4 na taon mula 2022 hanggang 2025 naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. Mahigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ang proyekto nito ayon po sa nalakap kong record ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Billion or billion? Billion, Your Honor. Nandito po yung summary, pwede kong state, Your Honor. Right. Sa taong 2022, yun po yung una, bayam lang po ito ayon sa record. 519 million. Sa 2023, 5 billion 790 sa NEP, 3 billion 250 sa BICAM, at 3 billion 890 sa UA. 2024, 5.8 billion sa NEP, sa BICAM 5.084, sa UA 3.306. Sa 2024, nakakalaga po ng total na 14 billion 190, sa 2023, 12 billion, sa 2022, 590. Noong pong 2025, ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan. Noong 2022, ang kaniyang hinihingi na budget sa bawat proyekto ay 20% lamang noong 2022. Kung makikita niyo po, Your Honor, sasabihin ko na rin po ito, na yung larawan po nandun po sa kasama po ako nakatayo sa opisina, yun po yung 20% po na 2022 inaayos po namin doon sa litrato po. Subalit ng taong 2023 hanggang 2025 ito mas ng porsyento ng 25% po. Ang pag-abot ng porsyento para kay Kong Saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto na pasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong Saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAA within 1 to 2 months. Iniipon ko muna po yan bago ko ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman ay naipasok ng Kong Saldi sa BICAM, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos lumubos ang GAA at ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng 2 buwan mula nang maapurbahan ng GAA. Pero kapag proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 25% ay agarang iniipon ko pati binibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa contractors, pero hindi na alam ng mga contractors kung para kanino ang advance na yun. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark.
dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, hinahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate ka kanan, kakaliwa ka kanan, nakikita na po yung bahay. Minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang po tatanggap, tapos po, iiwanan ko lang po. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, pag-usapan namin kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito, naging noong 2020 na 25, nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan 2nd, 573 million. Tarlac 1st, 2023, 1.350. Sa 2024, sa UA 1,650. Tarlac 2nd, 925. Tapos 2024, 1 billion 25. Pampanga, sa 2023, 1 billion 125. 2024, 75 million lang po. Wala pong alam yung mga tao doon na di ako lang po ang kausap nila. Hindi po na alam nila ay kay Kong Saldi dahil ako lang po, hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Firestar. Ngunit kahit pamilyar ako sa Firestar, hindi ko kilala ang may-ari nito. Naging tauhan ang Firestar, ang kilala ko na MK, na-meet ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalam ko, si MK ay anak ng may-ari ng Firestar. Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin si MK na Firestar na nakiusap na humingi ng listahan para sa flood control. Ayon kay plano raw nilang lakarin ng konting paso ng flood control projects. Ako'y nagbigay sa kanyang listahan at nalumabas naman po ito sa DA at UA. Kinaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng Firestar ang pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon, basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyektong ginawad na Firestar ay pinundahan mula sa National Expenditure Program at papondong itinakda ng Bicameral Conference ayon po sa record. Ito pa po, meron pong 2022 si Commissioner Mario Lipana po ay nanghingi po sa akin ng listahan. Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino kausap na. Ang listahan ng mga proyekto na ipasok ng Kamilipana ay nakalakip sa Sinumpang Salisay sa annex po. Nandito po lahat yung detalye. Nung nabanggit po nung nakaraang hearing, former Congressman Mitch Kaayon, noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandaan, alam ko po birthday, na noon ay Yusek pa po, ang pagkakatanda ko. Dito ay nakapag-usap kami, tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. Sinagot ko naman na, opo, pwede po. Noong taong 2022, nakapagbaba ng halaga 411 million sa GAA, si Yusek Mitch, na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon. Sabi niya, bahala ka na. Kung sino man ang mananalit contractor niya. Noong ika-4 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampilo Lacson, kay Engineer Bryce Hernandez. Isang larawan sa isang lamesa na puno ng pera, doon ay makikita ang aking presensya na kung saan ay napinakasot ng blue nut shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa Bicam ni Kong Saldi, 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023
na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkakalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. Aking nireserba ang aking pagpasa sa karagdagang sinumpang salaysay kung sakaling ito ay mabibigyan muli ng pagkakataon. Ginagawa ko ang sinumpang salaysay na ito upang pakita ang aking kusang loob na pakipagtulangan sinasagawang bisyo sa Senado, sa House of Representatives at iba pang ahensya ng pamahalaan, kaugnay ng mga anumalyang proyektong DPWs. Ito pang matuluyang palagyan lahat ng mga taong sangkot. Ilan po, Your Honor. Pwede bang pirmahan mo yung sinumpang salaysay para maibahagi sa mga miyembro ng committee ito nang sa gayon, mamaya kung meron silang gustong tanungin, at least pirmado mo yung sinumpang salaysay. Your Honor, dahil in good faith po ako, dahil wala po ako inaasahan pa kung ano ang nangyayari sa akin, I will sign this. Nagpapatunay na ako po ay willing po makipag-cooperate. I will sign this one po. Salamat po.